katotohanan, manatili ka na bang may piling sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pagkasa na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Kung ang katunayan ay nasa iyong harapan, itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makikitidang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Manliligang din naman sa karamihan, ikaw ay manliligaw. Hey! Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, labanan ang kasulatan, kapayapaan, matakamit na, tunay na nawa. Pipilitin na maging saksi. Kulang-kulang din naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa liglong iba. Sana'y ka naman sa dalindaan, baka sa pitong araw ka marating. Garabilisin hanggang huli, oras, araw at panahon at totohanan to'y kairan. Huwag ka sana maliligaw, kung ikaw ay sila muli. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, ganan ang kasulatan, kapayapaan, magkakamit na, tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan. Iba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Leksyon, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Walang wentang bagay na pinagabalahan. Leksyon, alabing natin ang tunay na kahulugan. Leksyon, lugar na malalisik ng kasagutan. Nahagilang nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko. Okay, magandang gabi sa ating lahat dito sa may DepCon sa muling pagkakataon na ihayag ang mga paniniwala ng ating mga magiting na debatista. At ngayong gabi ay maganda ang topic ngayong gabi. So sana po ay manood kayo at marami tayong matutunan dito. Unang-una, meron tayong dalawang debatista, si Brother Russia at si Brother Shane. So, sino bang positive o negative? Sinong positive? Okay, so Brother Russia, siguro pakilala ka muna sa kanila ng 1 minute. Okay, ako nga pala si Russia Vista, no? Isang Catholic. At sa ngayong gabi ay ihahayag ko yung both side ng babaeng Christian at babaeng Muslim sa kanilang mga aral at sa aming aral din. So, yun lang. Salamat, moderator. Okay, Brother Nasa Shane. para wala pa ito sa live. Di mo pa ito na-play sa live. Wala. Hindi na ba? Okay, Brother Shane, pwedeng pakilala mo sarili mo sa mga taong ngayon sa DepCon? Bismillah. Ako nga pala si Zain Dawa ng Islam. Ngayon, papatunayan ko at ika-clarify natin ang mga maling interpretation o maling kuro-kuro o haka-haka ng mga kapatid natin, mga alul kitab, mga Christian na maling paniniwala nila sa kababaihan sa Islam, at ipagtanggol natin at ipresenta natin na ang kababaihan sa panahon ng propeta ay katulad ng mga kababaihan sa kasalukuyan ng mga Muslim. Yun lang. Okay. Brother Rasha, sino mag-ano ng oras? So ikaw na mag-ano. So 10 minutes tayo ngayon, 10 minutes.
So 10-5 ba o 10-7? And 7 ba? Okay, 10-7. Okay, si Brother Russia magsisimula sa kanyang premise. 10 minutes, start now. Okay, magandang gabi sa lahat at ang topic namin ngayon is about babae sa Kristiyano or sa Muslim. Paalala ko lang sa lahat, hindi kami nag-uusap dito sa mga individual na tao, kundi kung paano yung aral ng both sides. So, kung meron kayong hindi fair na titingnan ko yung Muslim na hindi sumusunod sa aral ng Islam, at syempre hindi din fair para sa akin kung titingnan yung ating kung titingnan ang Christian doon sa mga hindi sumusunod, mga babaeng Christian na hindi naman sumusunod. So doon dito tayo sa mga sumusunod. At una kong pagpapahayag, alin ba ang mas mainam, ang babaeng Christian o ang babaeng Islam o Muslim, kumbaga. So unang-una ang pinag-uusapan nga namin dito, mga kapatid, hindi doon sa mga individual, kumbaga. Dahil sa Kristiyano, mga kapatid, sabi dito sa Galatia 3:28, walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. So sa Kristiyano, kapatid, ang lalaki at babae ay pantay sa paningin ng Diyos dahil tayo ay isa na kay Kristo. So napakalinaw at napakaganda doon sa Kristiyano na walang babae, walang lalaki. We are both equal. At mamaya titingnan natin kung ganun din ba sa Islam. At sa alam nyo naman, sa mga Kristiyano, kami ay nagkakaroon lamang ng isang asawa. At makikita natin yan sa Genesis 2:24 pa sa Old Testament. At sabi dito, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila ay magiging isang laman. So, pansinin lang natin dito, kanyang asawa, ibig sabihin iisang asawa to, hindi mga asawa. Kaya sila ay magiging isang laman. Isang lalaki, isang babae, isang Eva, isang Adan. At pinatutunayan din ito ni Jesus dito sa Marcos 10:7. Ganun din ang sinabi niya na ang lalaki ay the man leave his father and mother and he united to his wife. So, ganun lang din. At alam natin na mas maigi yung isang asawa, personally at kahit yung nakikita natin sa TV dito sa GMA, meron tayong na marami siyang asawa. Napakagulo, no? Basta hindi maganda, kumbaga. So mas mainam para sa tao na magkaroon lamang ng isang asawa. At yun. So paano tinuturing ng mga Kristiyano ang kanilang mga asawa? Syempre. So sabi dito, taga Efeso 5:25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umiibig sa iglesia at ibigay ang kanya sarili dahil sa kanya. So napakaganda, mga kapatid, sa aral ng Kristiyano, talagang dapat mahalin, ibigin ang ating mga asawa at hindi sila parang isang bagay lamang or parang possession natin ba, kumbaga. Hindi siya parang like mga sasakyan or bahay, hindi siya ganoon, kundi talagang magiging isa kayo, magiging one flesh kayo. At dapat nga ay ito ay ibigin. Yan po ang turo ng Kristiyano. At tungkol naman sa pananamit, unang Timoteo 2:9, ano ang dapat sa pananamit ng isang babae? For sure, ilalahad ni Bro Zane mamaya yung kanilang pananamit.
Sabi dito, gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. So, dapat mahinhin na damit, hindi yung balot na balot, kapatid. At ipapaliwanag natin mamaya kung bakit sa Islam balot na balot sila. Halos isang mata lang yung nakikita diyan, nakatabon pa, ano pa. So napaka-simple lang ng Christian, no? We are equal. Tayo ay pantay sa paningin ng Diyos. At dapat magkaroon lamang ng isang asawa, no? Dapat mahalin ang asawa at yung kanilang pananamit ay merong mahinhing damit na may katimtiman. So kung may nakita kayong mga Kristiyano na tinatawag pero yung damit nila ay napaka-ikse or something ganon. So yan, hindi yan ang advice sa mga Kristiyano. So syempre, titingnan din natin ang Islam dahil ito ay comparative study or debate. So, ang Islam, ikumpara natin sa Christian ba? So, unahin natin mga kapatid. Nakapasok niyo sa Unahin natin kapatid, sa referensya ko, dito sa World Bank Survey, ginanap ito 2015 sa peacewoman.org or Women's International League of Peace and Freedom United Nations Office. So nilagay nila dito na worst country in which to be a woman. Ibig sabihin, ang pinaka-worst, pinaka-hindi magandang lugar na kung ikaw ay babae. So ang nilagay nila dito, ang top 1 nila ay Syria. At ang Syria, alam natin, ay isang Islamic state, halos 90% dyan. Kasunod nito ay Afghanistan, which is napaka-timely dahil ang Afghanistan ngayon ay yun nga, sila ay nagsisitakbuhan sa Sharia law at halos gusto nilang mamatay, wag lang silang magpasakop doon, no? Umaalis sila doon sa tinatawag na yung law o yung Islam. Ang pangatlo dito, Yemen. Alam natin Yemen, almost Islamic din dyan. Pakistan. Ayan. Ganun din, Islamic religion. So, yung top 5 na worst country to be a woman, lahat Islamic country, mga kapatid. No? So, bakit kaya lagyan natin ng tanong yung sarili natin, bakit kaya sila yung nilagay dito na worst? So, una natin gamitin syempre yung Quran. Ano ba ang tingin ng Quran o Islamic religion patungkol sa babae? Sabi dito sa Quran 2 verse 282, mga kapatid, at kayo ay kumuha sa 2 saksi mula sa inyong kalalakihan, at kung wala ng 2 lalaki, kung gayon ay 1 lalaki at 2 babae na iyong mapili bilang mga saksi, upang kung ang isa sa kanila ay malitang, ang isa ay makakapagpaalala sa kanya. So ayon dito sa Quran, mga kapatid, ang katumbas ng 1 lalaki ay 2 babae. Ibig sabihin, half lang. So napakababa yung tingin nila sa babae. At pinapatunayan dito at sinususugan ito ng mga hadith. Sabi dito sa volume 3, book 48, number 8286. Ito ay isang hadith narrated by Abu Sa'id al-Khudari. The prophet said, "Is it the witness of the woman equal to half of that of man?" So the woman said, "Yes," he said. "This is because of the deficiency of a woman mind." So ito pala yung isang dahilan, mga kapatid. Ang babae pala ay merong deficiency, depekto sa kanilang pag-iisip. Ganon yung tingin nila sa babae, mga kapatid. No? So sahi ito. Ito ay authentic hadith. Napakikli yung time ko, 30 seconds lang. At kaya nga, isa din sa hadith na sinasabi dito
Sa Jamiat Termidhi 1158, ano ang tingin ni Muhammad sa babae? Sabi dito, the prophet saw a woman that he went to Zainab to fulfill his need, and he left, and he said, indeed, when the woman enters, she enters in the image of shaitan. So yan pala ang tingin ng mga Muslim na lalaki sa mga babae. They are image of shaitan at sila ay merong deficiency sa pag-iisip. So time na, yun lang, salamat. Okay, dyan natapos ang unang speaker. Ngayon ay Brother Saint, pwede mo nang tanungin si Brother Rasha sa premise niya. Meron kang 7 minutes. Start now. Hello, bro. Rush, dinig ba? Dinig, klaro bro. Okay, sa biblical verse mo, meron ka bang mapapakita na sinabi ng Panginoon na ang karapatan ng lalaki ay equal sa karapatan ng babae? Meron po. Una nga, binanggit ko sa iyo kanina yung Galatians 3:28 na kay Kristo o sa mga Kristiyano, walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man. Ibig sabihin, ay tayong lahat ay isa kay Kristo. We are equal sa lahat, bro. Okay, ulitin ko ang tanong. Ang ini-specific ko po, bro, ay ang karapatan. Sa pananaw ng Diyos, equal tayo, pero sa karapatan ba, equal po ba tayo? Meron ka bang malalatag na verse sa Bible? Yes, iulitin ko lang din yung aking sagot. Sa aral Kristiyano, ang pagiging babae at lalaki ay equal. Dito nga sa Galatia 3:28 na sinasabi walang lalaki, walang babae, equal ang dalawa, hindi nakakahigit yung lalaki sa babae. So, ganun po yung tingin ng Kristiyano sa mga babae. 20 seconds Okay. Next question. Okay, next question tayo. Meron bang utos ng Diyos na iisa lang dapat ang asawa? Sa Biblia. Okay. Meron. Ang talata natin dyan, Genesis 2:24, sabi dito, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa. Dapat mapansin natin, kanyang asawa, hindi mga asawa. So, napakalinaw ang sabi ng Biblia, dapat isa lang ang asawa, kapatid. Okay, next question. Okay, thank you. Dahil si Moses, si David, si Solomon ay hindi nag-asawa ng isa lang, sinasabi mo ba na sila ay sumuway sa Diyos? Yes, sa pamantayan ng Diyos, sila ay sumuway. Dahil ang pamantayan talaga ng Diyos, magkaroon lamang ng isang asawa. Sabi nga ni Jesus, meron dyan sa Marcos 5:7 in the coming verse, yan yung inaano ng mga Pariseo sa kanya. Okay, next question. So ibig mong sabihin, dahil isa sa napakalaking kasalanan, ang pangangalo niya ay ginawa ito ng propeta ng Diyos. Tama ho ba? O hindi? Ano ulit? Pakiulit yung tanong. Okay, i-summarize ko na lang, bro. Isa Yes, sa major sin o isa sa 10 utos na pinaka malaking kasalanan ay ang pangangalo niya. So sinasabi mo ba na nilabag ito ni Moses, ni Abraham, ni David, ni Solomon? Tama o hindi? Okay. Sa kanila, talagang nilabag nila yung Objection, pamantayan. moderator. Categorical po. Categorical. Okay, Brother Rasha, categorical yun, yes or no? Okay, yes Oh, or yes, no? nilabag man nila o hindi. Okay, yes, nilabag nila. Sabi ko nga, nilabag nila ang pamantayan ng Diyos doon sa Genesis pa lang na dapat isa lang. Dahil sa kanilang katigasan nga ng ulo, nagkaroon sila ng mga maraming asawa. Yan na nga yung sinasabi dito sa Marcos 10:5 hanggang pataas. So, yun yung sagot natin. Sila ba ay paparusahan ng Diyos o hindi? Siyempre, ang bawat pagkakasala ay merong kaparusahan yan. Kaya nga, lahat talaga ng tao nagkakasala, kapatid. Kahit yung propeta, isa lang yung hindi nagkakasala, yan yung si Jesus.
Okay. Isa sa utos, sa mga utos ng Old Testament, ang pangangalo niya ay stone to death. Bakit walang propeta na stone to death? Okay. Pinapatunayan mo ba na nilabag ng propeta ang batas? Okay. Sabi ko nga, kapatid, yung pamantayan lang ng Diyos doon sa isang asawang lamang nga. Ngunit pinahihintulutan ng Diyos dahil sa kanilang katigasan nga ng ulo. Kaya nagkaroon sila ng mga maraming asawa. Pero yung pamantayan ng Diyos sa Genesis 2:24, dapat isa lang ang asawa, hindi mga asawa. Okay. Next question. Sabi mo, nilabag nila, sabi mo na tinanong kita, bro, nilabag ba nila ang batas ng pangangalo niya? Sabi mo, oo. Ang equivalent ng batas ng pangangalo niya ay stone to death. Bakit hindi napataw sa kanila ang parusang ito? Okay. Ang sinasabi mo kasi na nilabag ang pangangalo niya doon sa Mosaic Law na tinatawag na stone to death. Ngunit ang binabanggit ko na nilabag nila, yung pamantayan ng Diyos patungkol sa iisa lamang na asawa, isang Eva, sa isang Adan, sa Genesis 2:24, isang asawa, makikipisan sa kaniyang asawa, hindi mga asawa. So yun Okay, yung next nilabag question. nila. Next question. Okay, iwan na lang kita dyan. Okay. During sabi mo, merong survey during 2015 na top 5 ang Yemen, Syria. Bro, matanong kita, anong nangyayari sa mga country na yan during 2015? Okay. Hindi doon sa pangyayari ang binabanggit nila dito, kundi kung paano ang loss nila or paano ang babae mamuhay doon sa lugar na yon. Hindi dahil sa merong event na war or ano pa man yan, kundi kung... Okay, next question. Okay, next question. Bro, nabanggit mo ang Syria. Alam mo ba na during 2015, hindi na gumagana ang batas ng Syria? Okay. Alam mo ba? Oo, hindi. Okay. Yes. Ngunit, ganito bro, ang binabanggit nila dito or yung pamantayan nila dito sa worst country ay yung aral na dala-dala nila dahil ito ay mga Muslim na mga kababaihan. Kaya nilagay sila sa worst kasi nga ito nga yung maling aral ba ng Islam. Okay, next question. Kung Time. naging worst sila, katulad lang din Time naman na, sila time. sa Saudi. Bakit hindi Time na raw. pareha Time sila na sa raw. Saudi? Time na raw. Okay, mamaya. Okay, diyan natatapos ang ating unang tanong, Q&A sa premise. Ngayon naman ay dadako tayo kay Brother Shane para sa kanyang premise. So, Brother Shane, your time start now. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Mr. Moderator, clear po ba yung voice ko? Clear. Maliwanag. Okay, thank you. Una sa lahat, papaalala ko lang na sa Islam, ang Islam ay sakop nito lahat ng aspeto ng buhay. Okay, sakop lahat ng aspeto ng buhay. Kung meron mang tao, Muslim na nagsasabi na hindi sakop ng Islam ang gantong particular na bagay, siya ay isang kafir. Nagkukuf siya. Okay? Pag sinabi niya, pinanindigan niya, nilantad niya na ito'y hindi sakop ng Islam. Okay, lagi natin tandaan na lahat sakop ng Islam. Lalong-lalo na ang usapin tungkol sa kababaihan. Lagi nating i-clear na lahat tayo ay equal. Walang turo sa Islam na inequality. Lahat tayo ay equal. Ang babae sa lalaki ay equal. Saan tayo nagkakaiba? Sa responsibilidad. Okay? Sa responsibilidad at mga bagay na kaya lang nating gawin. Okay? For example, kapag ang lalaki, malakas siya. So siya ang number 1, obligatory na maging sundalo. O di kaya maging mga trabahador na gumagawa ng mga mabibigat na bagay. Dahil ang pagkagawa ng Panginoon sa lalaki ay malakas. Sa babae naman, mahinhin. Kaya, ang babae,
dapat sa bahay lang at hindi mabibigat ang kanyang mga gawain. Sa Islam po, ang kababaihan ay tinatawag Queen of the House. Okay? Sa Christianity, walang ganong turo. Ngunit sa Islam, meron pong turo na Queen of the House. Ang babae ay Queen of the House. Okay? Bakit nasasabi? Ang Islam ay equal. Lagi nating tatandaan, ang Islam ay equal. Pero not identical. Okay? For example, bigyan natin ng example. Okay? Even if na nagka-score kayo sa isang pasulit, meron kayong 8/10 ang babae at isa naman ay 8/10, okay? Hindi nangangahulugan na pareho kayo ng sagot. Baka ikaw ay merong pwede mo i-mute? Parang may umuungol kanino yun? May umuungol. Kanino yun? Pero pwede i-mute itong mga tao na to na nagsasalita. Nakamute na lahat eh. Sino kaya yun? Ako nakamute din ako. Ito. Si JC. Na-mute ko na eh. Okay, pwede pa po sa time. Okay, thank you. Parang gumagalaw pa yung... Okay na yan. Hindi. Hello. Yan. Okay na? Okay na? Sige. Issue mo ng time. So guys, na okay na yung dinig. Sige, start ko na, okay? Okay, balik tayo sa equality, okay? Lagi natin tandaan sa Islam is equal but not identical. Okay? Equal na ginawa ng Diyos ang babae at lalaki, pero hindi sila identical. Kasi meron tayong pagkakaiba, iba ng responsibilidad. Hindi pwedeng ang responsibilidad ng babae ay bibigay mo sa responsibilidad ng lalaki at ang responsibilidad ng lalaki ay bibigay mo sa responsibilidad ng babae. 'Di ba? Kung pareho kayong magaling sa isang bagay, ay mag-uunahan kayo, magko-contest. Okay? Dapat kung ang isa magaling sa kaliwa, dapat ang isa ay sa kanan. Okay? Kung magsasagwan ka sa kabila, ang isa naman dapat ay sa kabila. Hindi pwedeng sa kabila, pareho kayong sa kanan. Kasi wala kayong patutunguhan. That is Islam. Equal but not identical. Merong mga bagay na binigay lamang sa babae at merong mga bagay na binigay lamang sa lalaki. Kaya hindi natin pwedeng akuin ang responsibilidad ng lalaki at ang responsibilidad ng babae. Una, ay sa pag-aasawa. Ang Islam ay hindi wajib ang pag-aasawa ng marami. Okay, ito ay kaugalian na ng mga nauna pang mga propeta. Ito ay hindi pinagbawal ng Diyos, bagkus pinahintulutan ito. Bakit? Unang-una, ang kalalakihan ay malapit sa kamatayan. Okay? Malapit sila sa kamatayan. At sila ay nagtratrabaho sa mga delikadong lugar. For example, kung merong gera, dahil talamak ang gera dati pa, alam to, dahil ang gera dati ay imperyo to imperyo. Okay, ano ang imperyo to imperyo? Empire by empire. Wala po tayong shield dati. Ang paggigera ay harap-harapan sa disyerto, patay kung patay. Yan ang gera dati. At ang karamihan diyan, 99% na sumasabak diyan ay mga kalalakihan. So kapag namatay ang mga kalalakihan na yan, malaki ang posibilidad na may mga asawa yan o may pamilya. Okay? Ano ang mangyayari sa pamilya na yon? Kung hindi, anong magiging mangyayari sa asawa niya? O isa lang ang kahulugan, magiging balo ang kanyang asawa. Walang mag-aalaga, walang mag-aalaga at walang mangungulila ang kanyang asawa. At alam naman natin, meron tayong pangangailangan ng laman. Okay? Hindi lang kalalakihan, pati rin kababaihan. Okay, meron tayong pangangailangan ng laman. So, kailangan natin yan na ibigay na bilang responsibilidad. Kaya alam ng Diyos na mangyayari yan, kaya pinahintulutan niya ito. Katulad dito, sabi din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darating ang panahon na magiging 1:50 ang kalalakihan. Kahit ngayon, di ba? Maraming talamak ang rape, early pregnancy, okay? Divorce. Anong nangyayari? Wala kayong solusyon. Okay, Western countries, a Christian country, yet they don't have any solution for that. Okay? Talamak sa kanila ang broken family kasi wala silang, kasi sobra silang ma-pride. Sabi nila, kaya nilang gawin.
Kaya nilang gawin na talino lang nila, sila gagawa ng batas. Ayaw nila sundin ang batas ng Diyos. So anong nangyayari sa kanila? Talamak ang early pregnancy, talamak ang rape, talamak ang divorce. Ngunit sa Islam, hindi ganyan nangyayari. Nabanggit ng ating brother na sa Iraq, Syria is one daw. Dahil during that time, those places ay merong gerang nagaganap. That's why delikado ang mga kababaihan doon. Okay? Lahat ng nabanggit nyo ay kasama yun sa gera. Okay? Merong gerang nagaganap doon. Kaya delikado, sabihin mo na. Kasi Islamic country, bro, hindi lang Iraq, Syria, Yemen ang Islamic country. Meron ding Saudi, Dubai, ang UAE. O, di ba? Ang Libya, ang Jordan, ang Malaysia, ang Indonesia. Pero hindi na sila napasali sa pinaka-delikadong lugar na yon. Hindi mo rason, wag mong sabihin na rason yan dahil turo yan. Bro, ang turo ng ibang Sharia ng mga Muslim, iisa lang. Okay, iisa lang. Ang basehan namin, ang Quran lang. Okay, ang Quran. Kaya wag mong sabihin na ito ay mali. Okay, pag sinabi mo, bro, sinabi mo din na okay, ang mga propeta ay lumabag. Yan ay isang blasphemy. Yan ay isang kasinungalingan dahil hindi pipili ang Diyos ng isang ng propeta na lalabagin ng kanyang Diyos, ng kanyang utusan, lalo na ang 10 utos. Sinabi niya, nilabag ba ang 10 utos? Sabi mo, oo. Tapos sabi mo, ba't hindi sila in-stone to death in yung kaparusahan? O di mo alam, di ba? Kasi ikay naggumagawa ng sarili mong sagot na hindi mo binabase sa iyong katuruan. Okay? Hindi mo binabase sa iyong katuruan. Okay? Ito, alam mo titirahin niya to, itong pag-aasawa ng bata o ito, bro, sa mundo, meron tayong tinatawag na norms of the country. Kung ano ang kaugalian ng country, hindi mo pwede na igaya din sa'yo. For example, sa China, normal sa kanila ang kumain ng exotic insects, kumakain sila ng ganun. Normal sa kanila yun. Kahit ang pagkain ng pitos, normal sa kanila yun. Pag dito sa atin, hindi yun normal. So nakakadiri. Okay, nakakadiri. Hindi natin gusto. Okay? Hindi porket hindi natin gusto, ayun na rin ang magiging pamantayan mo. Katulad na din, normal sa Arab country ang pag-aasawa ng maaga. Dahil ito ay pag-iwas sa zina. Tinatawag na zina, pangangalunya. Normal yun. Normal sa kanila. That's why during the time of the prophet, ni isang imperyo, Roman Empire, hindi sinugutan na, uy, ikaw Muhammad, ba't nag-asawa ka ng bata? Ikaw, kasi kahit Roman Empire, Persian Empire, Mongol Empire, ginagawa yan nila kasi norms nila yan. Di mo sabihin na iba ang norms ng Pinas dahil Pilipino ka, ito na kaugalian mo, igagaya mo na din sa iba. Okay? Sa Western country, nakakadiri, na tumanda ka, inabutan ka ng 18 years old, na birhen ka pa din. Nakakahiya ka. Okay? Nakakahiya ka. Pero, dito sa Pilipinas, kapag inabot ka yun, isa kang malaki ang dangal mo, dignidad mo. Okay? So magkaiba, di ba? Iba ang culture ng Western country sa Eastern country dahil iba ang kanilang norms na kaugalian at nakasanayan. Kaya hindi mo pwedeng kung anong nakasanayan ng mga Arabs dati, ay yun din ay gagaya mo sa panahon natin ngayon. Yan ay maling bastihan ng pananampalataya. That's why naiiba ang mga kababaihan. Dahil yan ang dami na ba't ang pananamit, ino-oppress nyo. Tandaan natin bro, na hindi naman ang mga kababaihang Muslim ang nagrereklamo sa abaya, sa hijab. Hindi naman. Bagkus ang mga Western country na ayaw nila yun kasi tinuturing nila na oppression. Oppression? Paano nagiging oppression yan? Ay pagtatago sa dangal. Kasi sabi ni Kristo, di ba? Kung sino man ang tumitig sa babae na may pangangalunya, para din siyang nangangalunya. Imagine, ang pag-aabaya ng mga Muslim ay tulong sa inyo mga Kristiyano. Kasi paano nyo makikita ng pangangalunya ang isang babaeng balot ng itim na damit na mata lamang ang nakakakita? Yan ay bilang proteksyon at yan ang kaugalian ng mga Hudyo. Yan ang mga kaugalian. Nagiging iba na lang, nagiging bago na dahil sa pag-adapt ng modern culture. Modern culture. Sa Western, sa Europe, sa Italy dati, nakakahiya ang pagsushort. Malalaki yung damit nila. Nakikita mo yung malalaking saya nila na
umiikot na napakalaking parang balerina na napakalaki. Yan ang culture nila, tinatabunan na kanila ang kanilang muka dahil yan ang culture nila. Pero ngayon, naiba nila dahil nag-adapt sila sa modern culture. Okay, dahil nag-adapt sila sa modern culture. Okay? Kaya napakagandang sa next presentation natin, hahabaan natin, atin ibibigyan ng diin kung gaano kaswerte ang Islam. Sinagot lamang natin ang mga misinterpretation ng mga brother na to, lalo na sa kanya, nagbanggit siya lalo na yung ng legal wives, magulo daw. Bro, tandaan mo na ang legal wives, hindi naman yan mga Muslim. Hindi naman yung mga Muslim yan ay isang teleserye lamang. Paano mo yan gagamitin na bilang basihan na magulo? Yan ay teleserye lamang at hindi magiging isang malakas na referensya o malakas na patunay na magulo ang apat na asawa. Yan ay isang haka-haka lamang. Okay? Dahil huwag kang maniwala dyan. Huwag kang lalong nood-nood ng TV. Okay? Hindi na makufar yan eh. At hindi yan pinahihintulutan. Karamihan sa mga ulama, hindi yan pinahintulutan. Okay? Okay. Yun lamang. Okay, time na. Diyan natatapos ang ating pangalawang presenter. Ngayon naman ay pupunta tayo sa rebuttal kay Brother Russia. Tanong pa, bro. Time start na. Ha? Tanong. Tanong. Magtatanong ba? Tatanungin ka ba niya? Magtatanong pa ako. Nga pala. Siya. Sorry nga pala. Magtatanong nga pala ngayon si Brother Russia sa premise ni Brother Sain. Your time start now. Okay. Okay. So, unang tanong ko, bro. Anong masasabi mo doon sa Quran 4 verse 34, bro, na kalahati lang yung half lang ba yung ng babae sa lalaki? Okay, hindi ko na present yan, pero nabanggit ko yung equality. Sasagutin natin. Yan ay isang batas ng Diyos na hindi natin, yan ay patunay na deficient ang babae dahil ang babae takot. Alam natin ang babae madaling takutin. Ang lalaki firm yan pag naggawa ng desisyon. Ang babae hindi yan firm gawa ng desisyon, and that is a psychological proven na ang babae kapag gumawa ng desisyon madaling takutin ang babae. That's why ang babae nangangailangan ng dalawang witness. Okay, sa Islam, kahit isang lalaki. Kasi ang lalaki, pag tinanong mo, pag winitness mo, anong yan? Sasagutin ka na ng diretso. Dahil ang lalaki, pag gumawa ng desisyon, firm. Iba sa kababaihan. Dahil ang kababaihan, madaling matakot. Next question. Okay. Next question ko, napag-usapan natin ang asawa. Ano yung kondisyon ng Islam kung yung pwede ka mag-asawa ng marami ba? Ano ba yung condition doon? Okay. Lagi nating sa Islam kasi, lagi nating aalaman kung bakit nga ba ni-reveal ang verse na yan. What is the certain situation, ba't ni-reveal na ang verse na yan? Dahil meron tayong nakikitang mga sa gera, maraming balo, okay? Kaya napag-isipan na i-reveal yan na pwede mong mag-asawahin. Okay, kung ikaw magiging pantay sa kanila. Next question. Okay. Continue mo lang din. Okay, next question ko. Sumasang-ayon ka, para ipatuloy mo lang yung explanation. Sumasang-ayon ka ba doon sa Surah 4 verse 3 nga na ang pamantayan ng aral Islam na pwede kang mag-asawa ng marami kung magiging equal ka sa inyong mga asawa? Sang-ayon ka doon? Okay. Yan ay okay, sumasang-ayon ako doon. Okay? Kailangan mong maging equal. Sa ano? Sa responsibilidad. Sa paano mo bibigyan ng pagkain, bahay, kanyang responsibilidad mo bilang asawa sa pangangailangan ng laman, yan. Pero alam naman natin, sabi ng Allah, hindi mo sila magiging hindi mo sila kayang sa pag-ibig. Next question. Okay, next question ko. Alam mo ba, ayon sa Quran, na walang ni isang lalaki na kayang makipantay sa kanyang asawa, magkaroon ng treatment na pantay sa kanyang asawa? Alam mo ba yan? Yes or no? Yes, correct. Yes. Okay. Dahil yan ay hindi mo talaga kayang mahalin ng pantay ang isa. Pwede kang maging equal just saan? Sa responsibilidad. Sa pangailangan, sa pera, financial, pwede kang maging equal. Doon yan ang kailangan ng pwede kang mag-asawa.
Pero sa pagmamahal, hindi mo yan kayang gawin. Okay? Tunay. Dahil nasa Biblia din yan. Turo din yan sa Okay, next Biblia. question. Next question. Okay, next question. Kung sinasabi mo na aral din ng Islam na walang ni isang lalaki na kayang magkaroon ng fair treatment o equal na treatment sa kanyang asawa, sinasang-ayonan mo ba na itong mga Muslim na nag-aasawa ng marami ay hindi mali at hindi tunay na sumasampalataya sa Islam? Okay, mali. Pag sinabi mong treatment, yan ay wrong word. Ang ibig sabihin doon ibig sabihin nun ay hindi sila magiging pantay sa pagmamahal. Yun ang sabi ng Allah, hindi mo sila kayang mahalin ng pareho, pero pwede mo silang bigyan ng patas na responsibilidad. Yun po, iba ang responsibilidad sa pagmamahal. Next question. Ibang Arabic word na ginamit doon. Okay, ang next question ko, sumasang-ayon ka ba na hati yung karapatan ng babae patungkol sa mana sa aral ng Islam? Yes, hindi pwedeng magiging pantay ang hati ng mana ng lalaki sa babae. Bakit? Isa sa mga wisdom yan. Dahil alam naman natin, sino ang nagbibigay ng mahar? Ang nagbibigay ng mahar ay ang kalalakihan. In short, kailangan ng lalaki ng pera. So kapag mahirap ang lalaki, pag hindi mo siya bibigyan, siya pa magbibigay ng mahar. O, ang babae naman siya ang tatanggap ng mahar. Next question. So bakit mo pa siya bibigyan ng maraming mana? Siya naman tatanggap ng mahar. Next question. Okay, next question ko. Meron ka bang alam na hadith or any Islamic resources na si Muhammad ay sinasaktan niya yung asawa niya? Meron ka alam? Okay. Walang sinaktan na. Ano ba ang meaning ng sinaktan? Okay? Discipline is different from hurting. Okay? Pag inaabuso mo, it's a different thing. Pero pag dinidisiplina mo, iba yon. For example, napalo mo yung anak mo, sinasaktan mo bang asawa mo? Sabihin mo, uy, sinasaktan mo yan. Diba hindi ko to sinasaktan. Okay, next question. Dinidisiplina ko to. Next iba yun, question. di ba? Next question. Next question. Isa ba sa disiplina na sinasabi sa Quran na yung mga matitigas na ulo na babae ay wag siyang pansinin, parang ganon, tapos pangalawa wag siyang sibingan, something, tapos yung last saktan sila. Aral ba yun ng Islam? Sinasang-ayonan mo ba yan? Okay, yan ay isang mali yung word na ginamit mo na saktan sila, bagkus disiplinahin. Tama yun. Sabi ng Allah, responsibilidad mo ang asawa mo. Pag hindi sila nakikinig sa'yo, okay, wag mo pansinin, wag mo tabihan. Ang last choice is, disiplinahin mo. Katulad na lamang, kapag ang misis mo ay sugarot, di nakikinig sa'yo, pinababayaan mo sa mga anak mo. Next question. Kayo nga, anong sagot nyo yan? Anong Next question na solusyon nyo? Okay, next question ko. Tinutupad ba ng Musliman ito, yung sura na ito na yung mga babaeng matitigas ang ulo ay saktan sila? Tinutupad nyo to? Okay, sa ibang mga bansa, Allahu alam. Time. Okay? Pero mahirap Time na raw, dahil inutusan din ang mga babae na maging masunurin sa asawa. Okay, time na. Thank you. Okay, diyan pa natatapos ang ating unang premise at pagtatanong. Ngayon naman ay dadako tayo sa rebuttal ni Brother Russia. Your time start now. Okay, teka ha. Time start now. Okay. So sa aking rebuttal, no, didiinan ko lang yung pinapahayag niya kanina na sa aral ng Islam, ayon dito sa Quran 4 verse 34, sabi dito mga kapatid, at sa kababaihan na sa kanila'y sarili ay namamasdan ninyo ang kanilang masamang gawa, sila ay pangaralan, una, yan yung unang gagawin, huwag sumiping sa kanila, pangatlo ay saktan sila, datapat kung sila ay magbalik loob sa pagsunod, sila ay huwag ninyong hanapan.
katotohanan, ang Allah ay lagi ng pinakamataas, ang pinakadakila. So talagang sa mga kababaihan, mga kapatid, sa Islam, aral nila nasaktan yung kanilang mga kababaihan kung matitigas nga yung mga ulo. Ngayon, ano ba ang si Muhammad ba, tinanong natin siya sa kanina, si Muhammad ba sinasaktan niya yung asawa niya? Okay. So, sabi dito mga kapatid sa Sahih Muslim Book 4, hadith number 2127, sabi dito ni si Aisha to, ito yung paborito na asawa ni Muhammad, isang batang babae na pinakasalan niya 6 years old at na-consume niya ng 9 years old. Sabi dito, he said, "Was it the darkness of your shadow that I saw in front of me?" I said, "Yes. He stuck me in the chest which caused me in pain." Ito si pinaka the greatest Muslim, kumbaga, itong si Muhammad. So talagang aral ng Islam at ang mga Muslim ay talagang legal sa kanila, magandang katuruan sa kanila, nasaktan ang kanilang mga asawa, no? Pero sa amin pinapakulong namin ng mga yan sa ano nga, tinutulfo namin, 'di ba? Yan yung sumisikat sa tulfo na yung mga asawa nila sinasaktan nila, no? So iba sa amin, sa mga Kristiyano. At kahit dito sa kapatid, yung babasahin ko lang yung pinost ko about sa sampalan. Sabi dito sa Sahih Muslim Book 9, hadith number 3509. Sabi dito mga kapatid, he, Hadarat Umar, said, "I would say something which you make the Holy Prophet laugh." O, para daw tumawa ang propeta nila, sabi dito. So he said, sinabihan niya yung kanyang yung messenger of Allah, "I wish you have seen," sana nakita mo, "the daughter of Khadija when you asked me some money." So nanghihingi siya ng pera, "and I got up, slapped her in her neck." So sinampal niya sa bang Tagalog ng neck. So sinampal niya. Pero ito si Muhammad tumatawa. Sabi dito, Allah Messenger laughed and said, "They are around me as you see." Nandun daw sila asking for extra money. So ang mga asawa ni Muhammad nanghihingi ng pera sa kanya. Syempre, ang dami niyang asawa. Meron siyang 9 asawa. At syempre, humihingi ng sustento. So sabi dito, Abu Bakar, ito yung tatay, then got up, went to Aisha. Pinuntahan niya si Aisha at sinampal si Aisha. Si Omar naman pumunta kay Hafsa, sinampal si Hafsa, and Allah Messenger, peace upon him, which he does not possess. So ganito ba sa Islam mga kapatid, ang mga kababainan? Ganito ba ituring ng isang tao ang isang asawa? Humihingi siya ng pera, no? At hindi naman yan humihingi ang ating mga asawa ng pera kung hindi tayo nagkukulang, mga kapatid. So, ganito, sa aral ng Islam, sasampalin ang mga asawa. At habang sinasampal, tumatawa pa itong si Muhammad, no? Tinatawanan niya ang kanyang mga asawa. Kasi ito, naghihingi ng pera, sabi ni Muhammad, wala daw siya. Pero alam naman natin na maraming to si Muhammad kasi ang daming na-conquer ito So for sure, madaming madaming pera doon sa panahon niya. At babalikan ko lang kanina mga kapatid bago ko ito makalimutan. Dito sa Surah 4 verse 3, mga kapatid. Ang mga Muslim, ang mga Muslim, meron lamang karapatang mag-asawa ng marami kung kaya nilang mag-treat ng equal sa kanyang asawa, no? Merong kondisyon dito mga kapatid. Sabi dito, basahin ko lang Surah 4 verse 3. And if you have reason to fear that you might not act equitable towards orphan, the marry from among women such as lawful to you, 2 or 3 or 4. But if you have reason to fear that you might not be able to treat them with equal fairness, then 1
or those whom your right possess. So, eto mga kapatid, merong kondisyon dito, makakapag-asawa ka lang kung kaya mong i-treat yung mga asawa mo as equal. Ngunit, meron ng sagot si Allah kaagad. Ipagpatuloy lang natin dito sa Surah 4, verse 1 to 9. Tayo natin. Surah 4, tinan ko muna yung aking Quran dito na sabi dito, and it will not be within your power to treat your wives with equal fairness. No? So Tagalog, maganda sa Tagalog eh. Tagalog. Surah 4 verse 1 to 9. Sabi dito, walang sino mang tao na magkakaroon ng equal yung hindi, sabi dito, hindi kailanman kayo makakagawa ng ganap na pakikitungo na may pantay na katarungan sa pagitan ng inyong mga asawa. No, kailanman mga kapatid, meron ng sagot si Allah. Kaya dapat talaga magkaroon lamang ng isa. Itong mga nagsisipag-asawa ng marami, ito yung mga suwail. No? Ito yung mga binabasa lang yung nasa itaas pero yung nasa ibaba hindi. Sabi ni Allah, walang sino man sa inyo Hindi kailanman kayo makakagawa. Ibig bang sabihin dito, nagkamali si Allah sa pagsabi nito na walang sino man? Hindi kailanman kayo makakagawa. No? Pero ang kondisyon mga kapatid, tandaan natin sa Surah 4, verse 3, na dapat magkaroon kayo, pwede kayo mag-asawa, basta gawin yung equal lahat, pero walang tao, kahit si Muhammad, kapatid, kahit si Muhammad, hindi niya kaya. Kahit ang pinaka tinatawag niyong the best Muslim. No? At, okay, so dito ako sa, ito na nga mga kapatid, iuulitin ko lang, no? Dito sa, ito nga, yung imahe ng Satanas ang babae, sa Jami'at Tirmidhi 1158, sabi dito, the prophet saw a woman, then he went to Zainab to fulfill his need and he left. He said, indeed, when the woman enters, she enters in the image of shaitan. So ang mga babae pala, yung babae, ay imahe ni Satanas. Kaya nga sabi din sa isang hadith, volume 5, book 6, number 301, karamihan sa impyerno ay mga babae. Kita mo yan? So kung ikaw ay babae, ikaw ay Muslim, for sure, impyerno ang bagsak mo. Kasi karamihan nga. At need nila ng maraming babae sa impyerno dahil kung alam nyo, yung jana ng mga Muslim, meron silang 72 virgin dyan. Yung 2 galing sa langit, Hores, at yung 3, at yung 70 galing sa impyerno. Yung babaeng galing sa impyerno, magiging asawa ng isang lalaking Muslim. Ganda, no? Ang happy-happy nila. So, ganito mga kapatid, ganyan ang tingin ng Islam sa isang babae, no? Ang isang babae ay, sabi dito sa isang hadith, mga kapatid, ang isang babae ay meron daw deficiency sa pag-iisip. Deficiency. No? Hindi sa Christian, we are equal. No, pero sa Islam, half lang ang babae sa lalaki. Ganyan yung tingin nila mga kapatid. Sabi dito, narrated by Abu Sa'id al-Khudri, the prophet said, isn't the witness of a woman equal to half of that man? The women said, yes. He said, this is because of the deficiency of a woman mind. Ano ba sa Tagalog ang deficiency? Merong pagkukulang, merong may ano ba? Merong mahina, kumbaga. No? Mahina yung kanilang pag-iisip. No? Ang dami ko pa namang kilalang babae na mga matatalino. So, ganun ang tingin ng Muslim sa babae. Pasensya na at maiksi lang talaga ang oras. Marami pa sana akong ibibigay na hadith. So, yun lang. Okay, dyan natatapos ang rebuttal. Sa rebuttal, pwede nang magtanong kahit anong basta related sa topic. Kaya, Brother Shane, pwede mo na i-cross-examine si Brother Rashna. Your time start now. Okay.
balik tayo sa bro Rasa dinig. Dinig. Tsaka medyo maingay uli. Medyo maingay na uli. Oo. Kanina nawala na eh. Ayan. Ba? Okay na. Yan. Okay na. Sige, okay. Go. Okay, bro Rasha. Sabi mo na sa verse ng Sura Nisa ay hindi pwedeng maging pantay, di ba? Anong Arabic word na ginamit sa unang verse at sa pangalawang verse na binasa mo sa 192? Magkapareha ba? Hindi. Okay, honestly, hindi ko alam yung Arabic dahil hindi naman ako talaga nakakaalam ng Arabic. Ngunit, ayon sa inyong translation dito sa Tagalog, kapatid, na talagang walang sino mang tao o lalaki na magkaroon ng pantay sa kanyang asawa. Okay. Excuse me, Brother Sin, nag-static ka na naman ulit. Nag-static ko. Yep. Ayan, meron pa rin. Kanina wala na. Kanina wala na. Ayan, naka-post naman time. Yan, okay na. Ayan, okay na. Sige, okay. Meron na naman. Pakipost lang sa time, pakipost lang sa time. I-ano mo, i-unplug mo. Tapos ibalik mo ba? Yan ba? Ayun pa rin eh. Seryoso? Oo, naging static ka talaga. Ba't kaya ganun? Anong static? Yung gumagano naman. Parang, yun nga yun eh. Ba? Kung wala, ano magagawa natin? Ito ba, okay na? Yan. Okay na yan. Ayan, sige. Okay, go. Okay. Bro Rasha. Bro. Tatanungin kita. Sa Kristyanismo, meron ba kayong sagot? Kapag ang inyong asawa ay hindi talaga nakikinig sa inyo, ano ang inyong gagawin? Okay, ang sagot natin dyan, ayon nga sa turo ng Christian, no? Efeso 5:25, ibigin ninyo ang inyong mga asawa. So talagang ang mga lalaki umiibig lang sa asawa kahit yung babae napakatigas lang ulo, ganun din. Okay lang, sige lang. Okay, next question. Okay, pag nagsasabu, nagsusugal na siya, ayaw alagaan yung mga anak nyo, hahayaan nyo pa din? Hindi sa sintidong hahayaan, bro. Hindi sasaktan gaya ng ginagawa nyo ba. Kaya, syempre, dahil mahal mo yung asawa mo, either iparehab mo or ipaano mo sa police or something. Kasama yun sa pagmamahal, pero hindi doon sa sintidong sasaktan mo, sasampalin mo, gaya sa inyo ba? Okay, so ano yung turo sa Biblia na kapag hindi nagsuot ng talukbong ang ulo ng babae ay gilitan nyo ito? Gilitan nyo buhok. Ano yun? Okay, walang ganun ang katuruan sa iglesia, bro, no? I think yung nabasa mo doon sa Korinto. Ngunit ang katuruan ng sa iglesia, wala kaming ganun na kaugalian or patungkol sa buhok. So, okay, next question. So nire-reject niyo yung utos na yun? Hindi siya nire-reject, kundi merong particular lang na mga tao. Kaya nga doon ay sulat yun sa Korinto. Hindi ko masyadong alam yung exact verse. Pero sa yung iglesia ng Diyos, walang ganung katuruan talaga. Sa kanila lang yan. O sinasabi mo na ang nasusulat sa Korinto ay para sa mga taga-Korinto? Yes. Kaya nga sulat yan sa Korinto. At sinasabi doon sa baba ng verse na wala kaming kaugalian na ganon. Ihahanapin ko mamaya yung verse na yan exacto. Next so question. Hindi pwedeng gamiting basihan ang Korinto, Galatian, mga Timoteo dahil ito ay para sa mga taga-Galatian. Sinasabi mo bang ganon? Mali. Merong mga aral doon, bro, pero dapat tingnan natin, no?
dapat tingnan natin yung kung sino yung pinagsasabihan. Kaya nga sa last part ng verse na yon, wala kaming ganong kagulian patungkol sa buhok. Sa kanila lang yon. Kaya nga merong advice si Pablo doon. Okay. Next question. Okay, sinasabi mo kanina, sinaktan daw ng propeta sino? Si Aisha. Si Aisha. Tama ho ba? Oo. Anong klaseng pagnanakit? Sabi doon, stuck in his chest. Ibig sabihin, inano yung Anong chest. stuck? Excuse me lang, Brother Sen, hayaan mo na matapos 20 seconds para okay, Brother Rasha, tuloy mo lang. Sabi doon sa Sahih Muslim Book 4, Hadith number 2127, he said, what is darkness? Ito, si Aisha, inano ni Muhammad, stuck me on the chest, which caused me pain. Nasaktan si Aisha. So kahit paano ba to niya ginawa, Okay, pero talagang next nasaktan question. siya eh. Next question. Next question. Okay. Ano ang stuck, Rasha? Anong stuck? Struck. Ano yun? Struck, I think, tinusok. Dapat sure ka ng sagot. Parang ganun. Basta yun yung sagot ko. Sabi mo, Muna. tinusok Sure ka dyan? Okay. Punta naman tayo dun sa for example, Russia, isang presidente, tapos binastos ng anak mo, papagalitan mo yung anak mo? Ano ulit bro? Ulit. Ibahin natin. Yung boss mo, bumisita sa bahay mo. Tapos, binastos ng asawa mo o anak mo, kapatid mo. Anong gagawin mo sa anak mo, kapatid mo? Siyempre, kung sa anak ko, meron tayong disiplina dyan. Pero sa asawa, kapatid, pagsasabihan mo lang. Hindi mo sasaktan, sasampalin, or anong gawin mo pa. Correct. So, yun bro. Sa anak mo, disiplinahin mo. Yes. Okay, tama. Okay, punta naman tayo. Bro, Rasha, anong solusyon nyo? Kasi di na natin may iwasan. Meron tayong tinatawag na early pregnancy. Anong solusyon nyo sa turo ng Christianity? Kasi kawawang kababaihan eh. Kawawang kababaihan. So, anong maibibigay nyo na solusyon para sa kanila? Ang solusyon, ang solusyon, talagang pangaralan sila bro, na dapat outside marriage, wala talagang sex. Ganun yung tinuturo ng Katoliko. Sabi na, bro, time. ulitin ko yung tanong. Time na bro. Okay, time na. 7 minutes lang. 7 minutes lang kasi. Okay, diyan natatapos ang ating first rebuttal and question. Ngayon naman si Brother Sen, pag sa kanyang rebuttal, your time starts now. Okay. Ayos ba yung boses? Okay na. Okay. Sabi niya, ayun lang sabi niya, kapag anak mo daw binastos yung boss mo, siyempre didisiplinahin mo. Nagbasa siya ng hadith na in-stack daw pinitik daw hindi naman yun sampal eh. That's an exaggerated term. Okay, hindi naman yung sampal. Hindi yung binatukan lang, means parang kaldag lang. Kung sa Bisaya, kaltukan. Ikaw, karang mo kabugoy, parang ganun lang. Means hindi yung sasaktan na sinampal talaga na dumuko at na magkaroon ng bruises. O hindi yun. Okay, kabulok niyo mo. Parang yun ang bobo mo. Yung parang napitik lang sa leeg. Dahil napitik sa leeg. Kaya hindi sa mukha yan napitik sa leeg. Sinong gumawa nun? Hindi ang propeta Muhammad. Bagkus ang ama nila na si Abu Bakar at si Umar. O tama yung sabi mo. Anong sabi mo? Yung anak ko, didisiplinahin ko. Hindi yun yung ginawa ni Umar at ni Abu Bakar. Di para mo na lang pinatunayan na sinang-ayunan mo si Umar at si Abu Bakar. Kasi hindi naman yun ang propeta ang sumakal sa asawa niya eh. Ang ama nila. Dahil bakit? Humihingi sila ng mga bagay na hindi naman poses ng propeta Muhammad. Okay? Hindi naman poses yun ng propeta Muhammad. Kasi ang propeta Muhammad, okay, propeta siya, meron siyang responsibilidad. Sabi mo, mayaman ang propeta Muhammad. Ba't siya wala siyang mabibigay? Kasi nga, wala sa kanya yung pera. Nasa mga tao, binibigay niya. Mahirap ang propeta Muhammad dahil hindi katulad ng mga Christian
na ang pera ay kinikimkim nila sa bulsa. At yun na, di ba? Hindi ganyan ang Islam. Okay? Sabi mo, meron siyang disiplina. Sabi mo, hindi pantay. Ha? Yan ay maling interpretasyon. Kung meron kang, kasi ang Quran, brother, hindi mo pwedeng basihan yan sa translation lang nito. Dahil meron tayong Arabic. Ano ba ang Quran na meaning? Yan ay nearest meaning para maintindihan nyo. Ang Arabic talaga ay deepest meaning. Kung anong nasa Quran, hindi yan lingwahe ng mga Arabo na nakikita mo sa Middle East ngayon. Okay? Kung si-search mo, what is the Arabic of church? Gamitin mo yung word na Quran. Hindi. Kasi ang language na gamit nito ay language ng mga Quraysh. Okay? Na ngayon ay nakakalimutan ng gamitin. Kasi sa Arab Peninsula, meron din silang language na ginagamit. For example, meron tayong mga Tagalog, mga Bisaya, mga Surigao-nun, mga Maguindanaon, Tausug, iba yung language nila. Okay? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na what is the Filipino word of ganto. So maiiba ay yung translation na yon. Kaya sinasabi ko, iba yung dealt justly na binabanggit nun. Ang iniibig sabihin ng Allah doon, ang hindi ka magiging pantay sa pag-ibig mo. Kaya ang ginamit word ay tu'dilu. Okay? Tu'dilu. Oh? Ang sa isa naman ay tuksilu. Okay? Kaya hindi mo pwedeng gamitin yun na word kasi magkaiba. Pero, yes, same yung meaning na binigay. Pero yung word na ginamit, iba. Pag iniba yung word na gamit, meron yung ibang kahulugan. Okay? So, nagigets nyo na sana. Huwag niyong basihan lamang sa internet. Kaya nga, ang Quran is para yan sa mga, sabi ng Allah, this is Quran from the people who understand. Nasa Quran. This Quran is for the people who understand. Hindi to para sa bobo na nagbabasa lang. Itong Quran ay para to sa mga taong may matalino, merong kaalaman. Okay? Kaya nga hindi, kahit Muslim ka pa, born Muslim ka, hindi ka pinahihintulutan mag-tafsir ng Quran or magbigay ng meaning ng Quran. Sabi na meron ding sagot sa Quran. If you don't know, ask the people who know. Okay? Sabi nila, bro, meron tayong mga certain issue. Divorce, early pregnancy, rape. Bro, wala kayong solusyon. Oh, for 20th century na wala pa rin kayong solusyon na nabibigay. Sabi nyo, pangaralan natin sila, bro, di na yan maiiwasan because that is a problem. Anong solusyon nyo? Pag naganap yan, ano na solusyon nyo? Sa Islam, meron kaming solusyon. Sa divorce pa lamang, anong sabi ng Allah? Meron kaming tinatawag na ida. 3 months, dapat pag nagkipag-divorce ka, pero sabi ng Allah, sabi ng Propeta Muhammad, divorce is the hated thing that is allowed. Ito ang kinamuhi ang pinahintulutan ng Allah. Means hindi talaga siya gusto pero pinahihintulutan. Okay, ang divorce. Last part na yan. Okay, pero ang kababaihan, hindi sila pinapababayaan, bro. Alam mo ba, pag divorce, sagot sila ng Sharia, tapos hindi mo sila kailangan iwan. Sabi ng Allah, hindi pwede mo silang iwan. Hintayin mo ng time pa bago ka mag-asawa ulit. Baka yung asawa mo ay buntis, pangalagaan mo, sustentuhan mo. Hindi mo pwedeng kunin ang mahar. Okay, bibigyan mo. Ano ba? Hindi namin yan binibili. Bagkus, ano bang ibig sabihin ng mahar? Ang mahar ay pagpapakita na kaya naming buhayin yung babae na yan. At ang mahar ay para yan sa babae, hindi yan sa magulang, yan ay para sa babae. Hindi mo yan pwede kunin o hingiin. Okay lang kung ibibigay niya sa'yo na pusa niya. Kanya yan. Okay? Kanya yan. Binibigyan namin, okay, bilang patunay na kaya naming buhayin. O kayo, wala kayong ganun eh. Wala kayong ganun. That's why, nagkakaroon kayo ng hindi mabigay ng lalaki, tinakbuhan ng lalaki, walang responsibilidad. Even kayo, Christian ang pinaka-prone sa early pregnancy, tsaka Christian din ang pinaka-prone sa rape tsaka divorce. Kasi wala kayong ganong batas. Sa Islam meron. Tinatawag namin na, bakit? Para maiwasan ng early pregnancy, hayaan na sila ay magkakaroon ng pag-aasawa ng maaga. Ang pag-aasawa ng maaga, ay hindi yan problema. Sabi ng Allah, huwag niyong patayin ang anak niyo na natatakot kayo sa kahirapan kasi ang Allah ang magsusustento. Maraming mga parents na nag-asawa ng maaga na hanggang ngayon mga Muslim mayayaman.
yumaman. Hindi yan kuan, yan ay misinterpretation yung mga kufar. Hindi nyo binibigyan ng ang babae ng halaga. For example, bakit natin tinatago ang pinaka malaking gold? Bakit natin tinatago ang diamonds, ang mga pera natin? Because they are precious to us. Kaya wag na kayong magtanong kung tinatago namin ang kababaihan namin because they are precious to us. Okay? Napaka-precious ng babae. Sabi mo, hindi pantay kasi alam naman natin bro na ang babae ay mahinhin. Hindi yan firm pag magdesisyon. Nagdadalawang isip yan dahil malambot ang kanilang puso. Sabi ng Propeta Muhammad, ang babae ay parang stick. Kapag binigla mo, mababali. In short, kailangan mo unti-untiin. Means, hinay-hinayan. Means, unti-untiin mo, lambingin mo. Yan din ay utos ng Allah. Utos yan ang sabi ng Propeta, lambingin mo ang babae. Sila ay, madali sila. Anong sabi utos ng Propeta Muhammad? Okay? The best of you are the best to their wives. And I am the best of my wives. Bakit? Kasi inaalala ng Propeta Muhammad ang kalagayan ng kababaihan sa Mulkiyama. Yan. Sabi ng Allah, ng Propeta Muhammad, kapag ang babae namatay at ang kanyang asawang lalaki ay nasiyahan sa kanya, kahit anong pintuan ng Jannah bubuksan ng Allah. Ganun lang kasimple ang kababaihan. Sabi ng Allah, ang babae nagdadasal lang kapag nasa bahay, pinakamaganda. Ang babae hindi pwedeng mag-ayuno, magdasal kapag merong regla. Imagine, that's a gift kasi sabi ng Allah because that is a painful thing kung alam niyo lang. Kasi sabi ng Allah, that's a painful thing. Concern ang Allah sa kababaihan. Ayaw niya nang papuntahin sa malayo. Oh? Kasi gusto kasi ng babae na malantad sila. Kaya nga, galit na galit ang Western because they are also in the freedom of themselves. Gusto nila ng attention. They didn't seek freedom, they seek attention. Okay, gusto nila makita sila ng kalalakihan, na sikat sila, maganda sila, beautiful sila. That is the thing that girls want. Okay? Yan ang gusto nila. Hindi freedom yan. Panluloko yan ng kababaihan. Gusto nila ng atensyon. Gusto nila ng papasikat. Yan ang pinoprotektahan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil masisira ang kanilang dangal. Iniingatan ng Islam ang dangal ng babae at ng babae. Ganun ka-pressure ang babae. Wala kayong ganun eh. Wala kayong batas. Ganun. Okay? Tama. Mahirap i-rape ang Muslim. Mahirap i-rape ang Muslim. Mahirap i-teenage pregnancy ang Muslim. Mahirap i-divorce ang Muslim. Mahirap asawahin ang Muslim. Ano ka masabihan? Okay? The higher the price, the higher the reward, the greater the challenges. Okay? It's short. Okay? Dahil precious ang babaeng Muslim, mahirapan kang kunin. Mahirapan mong abutin. Mahirapan kang tingnan. And that is the best value thing. Pag nahihirapan kang tingnan, nahihirapan kang hawakan, alam mong precious yan. Yan ang Islam, ang babae sa Islam. Okay, time na. Ngayon naman ay dadako tayo sa second rebuttal ng Tanong bro. sa tanong pala ni Brother Rasha kay Brother Sin para ma-cross-examine. So, Rasha, your time start now. Okay, so unang tanong ko bro. Yung babae yung babae pwede ba siyang magdasal habang nagme-mens sa aral ng Islam? Hindi pwede, hindi. Bakit? Bagkus ang kanilang gawin ay kailangan lamang mag-dhikr. Pwede silang umalala kay Allah. Next question mo, bakit? Dahil sila ay impure, madumi. Even science prove that ang dumi ng babae, napakadumi talaga niyan. Yan ay dumi ng babae, discharge yan ng babae. Tapos makikipagharap ka sa Panginoon, yan ay maling gawin. Okay. Sa aral ba ng Islam, ang mga asawang babae ay hindi pwedeng lumabas pag walang permission ng lalaki? Yes, tama. Bakit hindi yan opresyon? Yan ay pangangalaga. Okay? Maraming asawa, kapag umalis sila, marirape. Pag nare-rape, responsibilidad yan sa asawa. Sabi ng Propeta Muhammad, bawat kuan ay merong responsibilidad. Responsibilidad ng lalaki ang kanyang
asawa at ang kanilang bahay. O responsibilidad mo yan. Pag yan namatay tapos hindi mo, sasagutin mo yan kay Allah. Pag si Fulan, asawa mo, na disgrasya, sasagutin mo yan kay Allah. Okay, next question ko. Okay. Magpiprenis muna ako dito sa Sahih al-Bukhari 3237. Sabi dito bro, Allah Messenger said, if a husband call his wife to his bed, i.e. to have a sexual relation, and she refused and causes him to sleep in anger, the angel will curse her till morning. Sumasang-ayon ka ba dito sa hadith na hindi Yes. pwede ang babae tumanggi sa asawa sa sex? Yan ay mali. Okay? Kapag yan ay kaya ng babae at tumanggi siya, yan ay malaking kasalanan ng babae. Bakit? Kasi nagdudulot ito ng kasamaan sa kanyang asawa. Okay? Siya ang cause ng anger. Magagalit ang asawa, gagawa ng kasalanan ng asawa. For example, manonood ng porn. Hindi, wag kayong At tumanggi. haram yan sa Islam. Okay, di ba? Pag hindi kayo pinagbigyan ng asawa niyo, anong gagawin niyo? Maghahanap Okay, kayo next ng ibang question. paraan Okay, upang next makaraos. Next At question. yan ay kasalanan. Next question. Okay, next Diba? question ko. Pinapahintulutan ba ni Muhammad ang tinatawag niyong muta or prostitution? Hindi prostitution ang muta. Okay? Okay, ang muta ay walang revelation patungkol dyan. Kaya nagtanong ang mga sahaba kung pasang-ayon. Okay, pinahintulutan sila. Pero, later on, nag-reveal ang Allah subhanahu wa ta'ala na yan ay hindi na pinahintulutan. Okay, hindi yan prostitution kasi binibigyan mo ng responsibilidad o dyan ay temporary marriage dahil walang revelasyon na Next natanggap question. sila Next question. kaya ginawa nila. Pero pinagbawalan na sila. Okay, Next question. next question ko. Sang-ayon ka ba na itong temporary marriage sa kababaihan ay binabayaran ng pera or garment or anything na bayad? Okay, yan ay temporary marriage. Ano pa yung binibigay? Yan ay mahar. Hindi yan mahar yan, mahar gift. Yan ay mahar, hindi yan bayad. Mahar yan, mahar. Yan ay pinahintulutan. Even the empires before ginagawa yan. Kung nanonood ka ng history o nanonood ka ng Channel 30, history, manonood ka. Merong ganyang ginagawa ang mga Okay, empire next natin. question. Okay, next question ko. Yung wala bang record sa mga hadith bro na yung mga kasamahan ni Muhammad sinasaktan niya yung kanilang mga asawa, talagang word na saktan, beat his wife? Meron. Okay? Akala natin na ang mga kasamahan ng propeta ay mga banal. Hindi. Even ang mga companions, dati ang mga sahaba, nagkakaroon sila ng major sin. Okay? Nagkakaroon sila ng pangangalunya. Pero malaki ang takot nila kay Allah, kaya hinaharap nila ang consequences. We are not perfect. Kulo ba ni Adam kataun wa khairul katain at tawabun. Lahat ng anak ng Adan ay makasalanan. Pero ang pinakamagandang Next makasalanan question. ay ang nagbabalik loob. Next question. Okay, next question ko. Magko-quote ako dito sa isang hadith. Sabi dito sa Sunan Abi Dawud 2149, narrated by Umar ibn al-Khattab. Sabi dito, the prophet said, a man will not ask as to why he beat his wife. Sumasang-ayon ka dito na hindi po pwedeng questionin yung isang lalaki na sinasaktan niya yung kanyang asawa? Okay, for the certain situation. Okay? Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinitingnan niya ang tao kapag pinahihintulutan niya ang isang tao. Tinitingnan niya kung anong kapasilidad ng tao. For example, isang tao nagtanong during Ramadan, pwede ko bang tabihan ang asawa ko? Sabi ng Propeta Muhammad, pwede. Ang isa naman nagtanong, pwede, ikaw hindi. Bakit? Alam ng Propeta Muhammad, iba ang capability ng tao na yon. Kaya hindi mo pwedeng question kasi hindi mo alam ang intention. Okay, next question ko, kapatid. Punta ko dito sa Quran 4 verse 34, bro. Didiinan ko lang konti para sa ating mga manonood. Babasahin ko. At sa kababahian na sa kanilang sarili ay namasdan ninyo ang kanilang masamang gawa at sila ay pangaralan. Huwag sumiping sa kanila, saktan sila. Ginagawa mo ba to ginagawa ba ng normal na Muslim ito na sinasaktan yung mga asawa nila?
Hindi. Kasi ang babaeng Muslim ay sumusunod kay Allah. Anong sabi ng Allah? Maging masunurin sa inyong mga asawa. So, mahirap pumunta sa stage na yan. Wala siya. Mahirap. Yan sabi ko. Kasi hindi lang lalaki ang inutusan ng Allah. Meron ding babae. Okay? Huwag mong i-narrow-minded. Inutusan ng lalaki na ganyan ang mangyayari. Next Kapag question. po niyan, suwail na talaga Next na babae question. yan. Next Okay, question, next final na question ko. Meron bang talata sa Quran, bro, na nagsasabi or utos na wag mang-rape ang mga lalaki? Meron? Huwag magzina. Yan ay rape. Haram na talaga. Napakalaki na. Huwag kayong lumapit sa zina. Sabi ng Allah. Paglapit pa nga lang, bawal na. Gawin mo pa kaya. Time. Okay, time. Okay, dito tatapos ang premise and rebuttal. Ngayon naman ay dadako tayo sa conclusion. So, ang unang speaker magsisimula sa ating conclusion. Brother Rasha, ikaw muna sa ating conclusion. Sige. Say muna. Ikaw muna. Sige, say muna. Na. Sige, pareho lang. Sino ba gusto nyo? Sige, si Rasha na. Si Rasha na. Brother Rasha, ikaw muna raw. Okay. Sige, ako na daw. Mm. Okay, so final conclusion ko, no. Napakalinaw mga kapatid, aral ng Kristiyano, mahalin ang asawa, aral Islam, saktan ang asawa. At nakakalungkot talaga na magiging isang babaeng Muslim, isang Muslima kumbaga. Dahil ayon sa mga hadith nila, wag niyong questionin ang isang lalaki. Kanina tinanong nila, okay lang, wag niyong questionin ang isang lalaki na saktan ang kanyang mga asawa. It's not very fair. Wala ding katumbas sa babae na kung ang babae pwede bang saktan din yung lalaki, gano'n, para maging fair. Sabi niya equality daw sa Islam, pero napakalinaw dito mga kapatid na walang equality sa Islam. Ang liit ng tingin nila sa kababaihan. Pagkos tingnan nyo yung pananamit nila, need nilang takpan halos ang buong katawan ng isang babae para hindi lang daw sila magkasala. Dahil pag nilagyan lang nila, nakikita yung mukha, nagkakasala sila. So ang dapat dito kapatid, ang solusyon, baguhin yung pag-iisip ng lalaki, hindi yung takpan yung babae. Tingnan mo yung solusyon ng Islam sa Kristiyano kapatid. No? Napaka-iba kasi pag puro pabor sa lalaki. No? Puro pabor sa lalaki, ang mga babae kawawa, 'di ba? Sa jana, ano ang makakamit ng babae? No? Wala. Ano bang makakamit ng isang babae sa jana? Magiging isa sa mga asawa na lang ng mga lalaki? Sa 72 virgin na yan? No? Ngunit itong mga lalaki magkakaroon ng marami. Meron bang babae na magkakaroon ng 72 virgin din na lalaki? No? Ito ay to be fair lang, pero sa Kristiyano mga kapatid, pantay-pantay kung ano yung lalaki doon sa langit, wala nang pag-aasawa, masaya na, walang gutom, no? Hindi na nagsisex dahil ang sex is for reproduction. Pero itong mga Muslim mga kapatid, they are very concerned about sex. No, na kahit utos mismo sa isang hadith na kasalanan ang tumanggi sa Islam, no? Kasalanan ng asawa na tumanggi sa kanyang husband sa pakikipag-sex. Ang ating mga asawa as a married man din, no? Meron talagang panahon na ayaw niya, mentally, physically. Pero dito kapatid, sa aral ng Islam, buong araw ang anghel i-curse ka. Pangnanakot to sa mga babae para lang kahit hindi maganda or ayaw niya, para sumunod lang sa aral ng Islam, need niyang gawin. Para dito sa isang husband na to. If a husband call his wife to his bed, no? Pero kung nag-refuse siya, sabi dito, the angel, dinabay pa yung anghel na, no? The angel will curse her till morning. Sahih al-Bukhari 3237. At napakaraming mga hadith, mga kapatid, no? At hinanay pa ang mga babae sa unggoy at aso. Sabi dito, Sahih al-Bukhari Volume 1, Book 9, number 490, inote nyo.
The things which annul the prayers which mentioned before me, they said prayer is annulled by a dog, a donkey, and a woman. Tingnan mo yung babae, kapatid, kung paano nila hinanay sa aso at sa unggoy. Ang lupet. Naaawa ko ba kung paano nila tiningnan ang babae. Kaya ang hirap at hindi kapag tataka, no, na tinala ang top 5 na worst country na magiging babae ay sa mga Islamic country, controlled country. Hindi questionable ba, kumbaga. At yung sinasabi niya na ano yung solusyon sa mga ganito, maraming babae nangangabit. Ang solusyon ba ay muta or prostitution? Kapatid, kung alam nyo at for your information lang, yung muta, ibig sabihin dito, ayon sa Britannica, temporary marriage that is contracted for a limited or fixed period and involves the payment of money. At ayon din sa kanilang alislam.org, muta, temporary marriage, Islamic law. So those of them whom you enjoy, gave to them their appointed wages. Sahod. Ano ang gagawin sa muta, mga kapatid? About lang sa sex. So yun lang. Salamat. Okay, dyan na natapos ang ating unang speaker sa conclusion. Now, si Brother Shane naman para sa ating conclusion. Shane, nandiyan ka ba? Hello. Ayan, ikaw na. Okay. Dinig. Wait lang. Okay, dinig ko. Wait lang, huwag muna start. Okay, yan. Okay. Your time start now. Okay, dumating na tayo sa conclusion natin. Okay. Ang ating brother, okay, ang topic ay anong mas mahigit? Ang babae o ang babae sa Islam o ang babae sa Christian? Napatunayan natin na napakaraming benefits na matatanggap ang kababaihan. Lagi nating tatandaan, ang buhay temporary lang. Saan ka mag-prepare? Sa dunya, sa mundo, o sa akhirah? Sa kabilang buhay. Kaming mga Muslim, prepare namin ang kababaihan sa akhirah. Okay? Sa kabilang buhay. Na sila di na mahihirapan upang di na sila lilitisin kasi napakahirap ang mangyayari doon. Okay? I-clarify lang natin yung mga sinasabi niya. Sabi niya, hinanay daw namin ang kababaihan sa aso, sa mga asno, sa mga hinanay. Yan ay mali. Yan ay nakakapag-annulled ng prayers. For example, nagpa-prayer ka, may dumaan sa iyong harapan. Yan po. Nakakapag-annulled yan ang kababaihan. Bakit natitempt? Okay? Ang babae ay nagiging cause ng impurity ng woman, ng man. For example, nagkikipag-sex sa babae at ang babae na yan ay pinapakita niya ang aura. Okay, pinapakita niya ang aura. Okay? Ngayon, hindi siya hinanay na para na pa rin siyang aso. Hindi. Napabilang na siya na causes na makakapag-annulled ng prayer kapag dumaan. Hindi niya binasa ang hadith. Okay? Hindi niya binasa ang kabuuang hadith. Yan ay panloloko. Okay? Nagbasa pa ng miyuta. Yung miyuta ay hindi na yan pinahihintulutan ngayon. Okay, hindi na yan pinahihintulutan ngayon. Bakit nga ba ang miyuta? Ano ba miyuta? Yan ay temporary marriage na pinahintulutan dati. Kasi alam naman natin na, sabi niya, turuan natin ang mga kalalakihan, baguhin natin ang isip. Bro, kahit ilang million years na tayo dito sa mundo, wala pang taong napapago sa utak ng lalaki. Tandaan mo yan, wag tayong maging hipokrito. Ang kalalakihan ay lagi talagang natitempt sa kababaihan. First creation, bakit ginawa ang kababaihan? Para kay Adan, bro. Hindi para maging pair. Kung ginawang pair, dapat sabay silang ginawa, bro. Okay, according to Genesis, anong reason ng pagkagawa ng babae? Dahil si Adan ay nalumbay, nalungkot, okay? Siya ay nangangailangan ng companion, at binigay si Eva. Oh, anong reason? Ba't binigay? Bilang companion, bilang makakatulong sa kalalakihan. Ang kalalakihan, alam naman natin na ginawa talaga na nagnanasa tayo sa babae. That's why, ang babae dapat ganapin nila ang kanilang responsibilidad. Kaso sila ay nagiging ayaw nila. Yan ay mga reason na reality. Ang Islam, hindi kami illusion.
Mahalin natin ang asawa natin. Tututu, bro. Alam natin na darating ang point na mag-aaway. Hindi man, merong mga babae, lalaki na matataas ang pasyensya, mababait, pero meron talagang ibang tao, bro, na hindi ganyan. So, anong batas para sa kanila? In short, dahil hindi na maiiwasan, that's an inevitable happenings na mangyayari, yan ay ginawa ng batas ng Allah. Okay? Hindi na yun may iwasan eh. Darating ang point. For example, sabihin mo na kami mga lokal na sino ba ang laging nasa tulfo? Sino ba ang laging merong kaaway? Sino ba ang laging nasa sa website, sa mga social media, sa mga ayoko na magbanggit kung anong mga sekta sila, ano ba? Kayo ang nagsasuffer ng ganyan. And that is wala kayong solusyon na mabibigay hanggang ngayon. Kaming binigay. Hindi yan maiiwasan, bro. Darating ang point, mag-aaway kayo ng asawa mo. Hindi sapat na mahalin mo lang, bro. Kailangan ng disiplina, bro. Merong swerte mo kung mabait asawa mo. Pero sabi pa nga ng Rasulullah, pinaka-the best ay ang may mababait na asawa. In short, meron talagang mababait na asawa, bro. Pero meron talagang suwail na asawa, bro. Malakas mo, bro. Bro, alam mo yan. That's a reality. Na hanggang ngayon wala kayong solusyon. That's why maraming nag-aaway, broken family. You know why? Kasi wala kayong solusyon. Hindi porket na hindi applicable sa iyo ang batas na to, ay hindi na pwede to. Kasi mabait ka eh, mapagmahal ka sa asawa mo, mahal mo asawa mo. How come yung mga nag-aaway lagi na mag-asawa? Anong batas na gagawin nila? Okay? Anong batas na gagawin nila? Not because na hindi applicable sa iyo, hindi na applicable sa lahat. Ano bang Quran? Pangkalahatan ito, bro. Pangkalahatan. Hindi to para sa iyo, hindi to for general, pang maramihan. Okay, sana magets mo, bro, Rasha, na napakaraming benefits. Wala kang nabanggit na benefits. Anong na benefits na mababae? Anong mas mahina? Maraming benefits sa Islam kapag babae. Pero anong sinabi niya? Equal lang. Yun lang, dalawa. Equal. Mahalin mo lang. And that's an illusion. That's an illusion. Hindi yan mangyayari, bro. Hindi yan magaganap. That's an illusion mo yan, bro. Kahit uncle mo, meron kang uncle siguro, tanungin mo kung perfect ba marriage nila. Okay, darating ang point na magkakaroon sila ng pagsubok sa buhay. Pag dumating na pagsubok na yan, what is the thing that Time na. mga batas na kanilang gagawin? Time's up. Yan ang inipases ng Islam. Okay, time's up. Okay, dyan tayo natapos ang ating conclusion. Ngayon, dadako tayo sa pinakahuli. 1 minute na pasasalamat sa bawat isa. So, sige, browsing, ikaw muna mauna. Layas na. Hello. Malinaw. Okay, alhamdulillah rabbil alamin. Lahat ng pasasalamat, papuri ay para lamang kay Allah. Ngunit sabi ng Rasulullah, sino man hindi magpasalamat sa kapwa nila tao ay hindi nagpapasalamat kay Allah. Kaya nagpapasalamat ako sa mga nandito, lalong-lalo na kay Bro Rasha, sa kay Bro Wimpy na naging moderator at mga tao na nandito sa room at sa mga babaeng nakikinig na sana yung pagmumuni-munihan nyo. Okay? Salamat sa lahat nandito, sila Bro JC, Ali, sila Bro Ben, Prince Jumong, Bro Ruel. Wala. Lang ha. Okay, parang nawala yung ating pag-join.
Wait lang ha. So yun. At I think meron tayong konting problema. Hindi tayo makapasok sa room. Try natin sa iba. So, supportahan nyo Debaters Convention Live. Available yung ating YouTube channel, syempre. Lagi-lagi yan. At wait lang. Parang nagka-problema yung ating room. Okay, so hindi naputol. Ayan. Nawala, bro. Bro, Nalaglag. Hello. nawala. Oh, nawala. Nalaglag din ako eh. Oo. Ano nangyari? Nagkakaproblema talaga yung Facebook. Last day pa to eh. Yung last Oh, tawagin sana ko sila. si Zane para yung pasasalamat niya. Oh. Pasensya na sa mga nasa live at yun, Debaters Convention, gustong magpasalamat. At ayan, si Zane. Ayan na. Okay, ikaw na. Nalaglag eh. Bro Zane, pakiulit yung pasasalamat mo, bro. Nalaglag eh. Na tayo? Wala. Nawala. Okay, 1 minute. Again, nagpapasalamat ako. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lahat ng papuri, pasasalamat para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Utos ng Rasulullah na ang taong hindi nagpapasalamat sa kapwa ay hindi nagpapasalamat kay Allah. Kaya nagpapasalamat ako kay Bro Rasha, kay Bro UNP, nag-moderate, isang magandang topic. Sana maraming makanood. Inshallah, pisabilillah. At sa mga nanonood, nagpapasalamat ako na sana yung pagmuni-munihan nyo ang mga aral na napag-usapan. Yun lang. Wakiru daw. Yung programa mo, bro. I think meron ka. Program. Wala akong meron na akong page kung gusto nyo manood. Alhamdulillah, kung ayaw nyo naman. Wala. Kaliwali. Yeah. Okay, kung Zain Dawa, puntahan nyo lang page ko. Meron doon mga Islamic post. Yun lang. Okay, Brother Rasha, tapos ka na ba ikaw na lang last magpapasalamat? Okay, ako din magpapasalamat ako sa ating moderator, Pastor Wimpita ng Born Again, at syempre yung ating nakadebate ngayon, si Bro Zane, napaka-professional, napakagaling, at syempre yung unang-una, yung ating Diyos, nagpapasalamat tayo na tayo ay ginabayan, at sana maraming natutunan yung ating mga nasa live. Ang lahat ng aking ipinahayag ay pwede kong ibigay sa inyo, yung mga reference dyan. Kung merong gustong magtanong, message lang kayo kay Rasha. At meron akong programa sa Faith for Us every Saturday yan. Kasama ko si Bro Nash, Bro Noel at Bro Drew. Faith for Us yan every Saturday. Nagkakaroon kami ng talk dyan, apologetics, at kasama namin, meron kami mga kasama, si Father Gitgano, minsan yung mga converted pastor, at yung sila, basta marami kaming, sila Merchor, sila Alvin yan, marami kaming mga bisita dyan. So tingnan nyo na lang yung aming page, Faith for Us. Nandun magkakaroon kami, sana magkakaroon kami ng bagong episode ng Faith for Us. Kasama namin si Father Gitgano dyan. So, yun. Okay, time. Ikaw din, bro, Wimpy. Salamat ka. Okay, salamat sa Debaters Convention. Magandang debate ngayon. So, maganda exchange, no? So, sa mga nanonood, kayo nang bahalang humusga. At importante sa lahat, at tayo ay kahit magkaibang paniwala, ay
pwede maging magkaibigan. So salamat sa mga debaters, sa mga tao na sa gabi nito. Kaya God bless sa ating lahat. DevCon, we're out.